Welcome, dear brothers and sisters in Christ, to the Church of Our Lady of Lourdes for the Eucharistic celebration for the fourth Sunday of Easter. Mass is in Tagalog. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating hari. Halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay sa ating Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating hari. Halina at lumapit sa dalisay mong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuti pastol. Si Jesus ang mabuting pastol at bilang kanyang mga tupa, tayo ay inanyayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at muling pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Iniakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idanalangin natin sa misang ito ang mga kapatid natin na papariwara ng landas. Dinggin nawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahati sa kanila sa mainam na pastulan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid na lubha, akong nakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel na mga banal, sa inyo, mga kapatid, na ako'y ibinalangin sa Panginoon, ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan upang sa pagsunod namin bilang abangkawan kami makarating sa sinapit ng pastol na ininanggal sa nasiyang na mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentekostes,
tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesu Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y magligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagbabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ang araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salmong tunggunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoo'y akin pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at iniakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibingyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasay doon ako iniakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handag dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langnisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit, tataglayin hambang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
Ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y magparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ang anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumati. Nang siya'y paghirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makaturungan sa kanyang pagkamatay sa krus. Dinala niya ang bigat, ang ating mga kasalanan, upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang na ligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang aking, ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngungit at nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bakos pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maglilitas. Papasok siya't lalabas at matatakpo ng pastulan
Kaya lamang pupunta rinto at magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at makwasak. Naparito ako upang ang mga tupay makaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kay siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Before my ordination in 1990, the Archbishop sent me to, that was in 1989, he sent me to the south of India to learn the Tamil language, because in school I had taken the Malay language. So towards the end of my stay in India, I took the opportunity to visit the various spirituality centers that happen to be in all these places, the south and the north also. They are called Indian Catholic, or rather Christian spirituality meditation centers. And one of them was under the well-renowned guidance of a priest, the late Father Amalo Pavadas. See, every morning the meditation was at 4 a.m. It was difficult, but every morning we start the prayers with the same chant that will be uttered every morning when we begin the prayers. And this chant was taken from the Sanskrit, and then it was translated and Romanized. So all of us will be sitting cross-legged and we will begin to chant. Om Bhuvaswaha Tat Savitu Varenyam Bhago Devasya Dhimahi Dhiyo na Prachodayat. The meaning? Salutations to the Word which is present in the earth, the heavens, and that which is beyond. Let us meditate on the glorious splendor of the divine, the giver of life. May we be enriched through this meditation. So as I began meditating, the Holy Spirit guided me back to my seminary days, and before that even. During the time when I wanted to join the seminary, where I was anxiously walking up and down in front of the gates of the Church of St. Michael's. And that was somewhere in 1980s, I think. And during that time when I walked anxiously, finally I had the energy to go into the office of my parish priest, the late Father Claude Barreto. And after stammering for a while, because he was doing some work, I asked him, Father, how do I join the seminary? He jumped from his seat. It was so fast now when he jumped. It was the first movie of Spider-Man. And looking back at all these years, more than 30 years ago, I see the Holy Spirit, but I see that nothing was plain sailing. But the hand of God was there, always guiding me and giving me strength. And today is Good Shepherd Sunday, Vocation Sunday. What must we do? Begins today's first reading. What must we do? Renew
your baptismal promises that you have made. Go forth, preaching and living the Word of God. By the wounds of Jesus, we have been healed, and He left an example for all of us to follow. And this comes with the second reading. So there is no need to worry. But if there is anything you need, pray for it. Asking God with prayer and thanksgiving, and that the peace of Christ, which is much greater than we can understand. So allow the peace of Christ to stay with you, so that you can produce the fruits that will last. That is in line with our Christian living. Faith, hope, love, peace, and joy. And Saint Gregory the Great, in one of his homilies, has this message for all of us, especially those who want to join the priesthood, the religious. He or she who has talent should not keep quiet. He who has abundance of goods should not neglect charity. Whoever has experience of the world should guide our neighbor. He who is eloquent should intercede for the poor before the rich. You see, without prayer, the peace of Christ is not with us. So listen to the voice of the one who is calling you when you are praying. The sheep hears his voice, the voice of the shepherd. One by one, they follow him because they know his voice. So families, pray together always, that when the shepherd calls one of your child from the sheepfold, we may all rejoice together as we build the kingdom of God. Let us all pray together. Like St. Paul in his letter to the Ephesians, chapter 3, verse 14 to 21. This then is what I pray, kneeling before the Father, from whom every family, whether spiritual or natural, takes its name. And out of his infinite glory, may he give you the power through the Spirit for your hidden self to grow, so that Christ may live in your hearts through faith, and then planted in love and built on love, you with all the saints will have the strength to grasp the length, the breadth, the height, and the depth, until knowing the love of Christ, which is beyond all knowledge, and you are filled with the utter fullness of God. If you are called to the priesthood, listen to his voice. If you are called to the religious, listen to his voice. Let go and let God.
Together we pray. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nakatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birheng, pinagpakasakit niya Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng may ikatlong araw na buhay namang uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang parito at humkom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama, ang dakilang pastol, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig sa atin. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, piakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pasto na langin kapakanan ng lahat ang ninanais. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang amin panalangin. Para sa mga maliligaw, ang landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang amin panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumayo, magkamtan nawa nila ang kanininingan walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na pastol, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatangan sa patugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamagitan na Kristong aming Panginoon. Amen.
ng aming paggawa. Ang tinapay na ito ay nagiging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ang ating Diyos namang lumikha ng lahat. Sa iyo Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipakaloob mong kami ay maggalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong ana upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan lalo ngayon, ipinakdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa panangabutan sa siyang bumago sa ating pamumuhay sa katuwahang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinapok upang mamana namin sa pagkikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. O sana sa kahitaasan. Pinakpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya,
pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon di naman noong matapos ang hampunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo namatay. Si Kristo nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinisamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa paibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni William na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon ding ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ng Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, naturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pakalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ang laging sumainyo at sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat ng magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tagkilikin. Pagundangan sa dugo ng anak mong dumana upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Masiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesus Kristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinakalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang pumangon mula sa kamatayan, pagundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway nakatambal ng mga mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin sa paglingkuran. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sa kapwa'y sabihin na siya ang Diyos, ang ating manunubos. Ang biyaya niya'y hanggan, ipamahagi sa sanlibutan. Magpasalamat sa ating Diyos, sa pag-ibig niya'y malubos. Balita ng Diyos, at sa kapwa'y sabihin na siya ang